Napatili ng malakas si Savannah na mula sa eroplano, lumabas ang glider na sinasakyan nila ni Lucas. First time niya yun, kaya takot na takot siya sa umpisa. Ngunit dahil katabi niya si Lucas, unti-unti na rin siyang naging kampante. Hindi niya inaasahang ganitong date ang mai-experience niya kay Lucas. Napakasaya at napaka-exciting, kasing exciting ng pagkatao nito. Pagkatapos ng activity nilang iyon, sumakay sila sa yacht at doon sila nag-dinner. Akala ko sa mga James Bond movie lang ang mga ganito eh. Meron pala talaga sa totoong buhay. Masayang-masayang sabi niya habang pinanonood itong binubuksan ng wine para sa kanila. Itinukod niya ang isang kamay sa kanyang baba habang nakatingin rito. Ilang chicks na ba ang nadala mo sa ganito ka-exciting na date ha? Misteryosong umiti lang ito sa kanya. Tila walang balak sagutin ang tanong niya. Ewan, ngunit kinikilig siya sa mga ngiting iyon ni Lucas. Napakaswerte naman ang asawa nito para mapaibig ang isang gaya ni Lucas. Sa bagay, napakaganda rin naman talaga ng asawa nito. Too bad, namatay ka agad ito sa cancer. Ang sakit-sakit siguro nun para kay Lucas. Kaya ayaw na nitong pag-usapan pantungkol doon. Parang may gumapang na kuryente sa kanyang buong katawan. Nang maisip na taglay nga pala niya ngayon ang mukhang iyon ng asawa. May mga pagkakataon bang natutokso ito sa kanya dahil sa mukhang tinataglay niya? Napalunok siya, lalo na nang muling magtama ang kanilang paningin. At titigan siya nito na para bang gustong-gusto siya nitong halikan. Bago pa siya nito halikan, ay kusang tumayo na siya at siniil ng halik ito sa mga labi. Gusto niyang makalimutan ang lahat-lahat ng mga sandaling ito. Pansamantala wala siyang gustong isipin, kundi kasama niyang isa sa pinakagwapong nilalang ng mga sandaling ito. Nag-e-enjoy rin ito sa company niya. Pansamantalang nakalimot si Lucas, daig pa niyang isang ligaw na hayop na nang magkita ng pagkain, kaagad na sinagpang. Nagiinit ang kanyang buong katawan habang inaangkin ang matamis nitong mga labi. Nangako siya sa sarili na hinding-hindi siya matutokso dito, ngunit kaninang halikan siya nito, para siyang isang kandilang mabilis na nauupos ng madarang sa init. Paano ba niya tatanggihan ang pagkakataong ito kung ito mismo ang kusang nag-o-offer nun sa kanya? Lalaki lang siya, para siyang nawawala sa kanyang katinuan habang gumagapang ang kanyang mga kamay papasok sa loob ng blusa nito. Ngunit bago pa siya tuluyang makalimot, tumunog na ang kanyang phone, kung kaya't mabilis siyang kumalas dito. Hello? Pa! Ani ang bahagyang napasulyap kay Savannah, na pulang-pulang muka. Umiwas ang tingin nito sa kanya. Lumayo siya upang hindi nito marinig ang pag-uusapan nila. Sorry to bother you in the middle of your date. Paunang sabi ng matanda sa kanya. Napailing siya. Wala talaga siyang maitatagong kahit na ano, kahit sa kanyang ama. Yes pa, you need to get out on that island now. May ipapatrabaho ko sa buong team at kailangan nilang tulong mo. Yes pa, aniyang hindi pa man niya nakukumpleto ang buo niyang sasabihin, ay bigla na lamang itong nawala sa ere. Napapailing na binalikan niya si Savannah. May emergency ako. Sorry pero kailangan na natin bumalik ng Maynila. Tumangulang ito sa kanya, ni hindi niya mabasa ang reaksyon sa mukha nito. Disappointed rin ba ito tulad niya? Parang poker face ang mukha nito ng mga oras na yun. Hiyang-hiya si Savannah nang ma-realize kung ano kanyang ginawa. Ano na lang ang iisipin sa kanya ni Lucas? Sa bugso ng kanyang damdamin, bigla na lamang niya itong hinalikan. Napalitan na ang mukha niya pero ang cheap pa rin talaga niya. Siya pa rin ang gumagawa ng first move, kagaya ng first date nila ni Leon. Ganitong-ganito rin ang ginawa niya. Bigla na lamang niya itong hinawakan at ninakawan ang halik. At bago pa siya matauhan, nasa loob na sila ng isang hotel na siya rin ang nagbayad. Ang cheap! Nagbago na nga ang mukha niya, ngunit di pa rin nagbabago ang katsipan niya. Nakakainis. Lalo pat gusto sana niyang patunayan na karapat dapat ring mahalin ng isang gaya niya. Pero sino ba magmamahal sa isang napaka-cheap at walang pagpapahalaga sa sarili na gaya niya? Last na talaga to. Natukso lang naman siya kanina, kaya bigla niyang hinalikan si Lucas. Siguro natuwa lang siya, dahil nag-enjoy siyang masyado sa kanilang date. Kung hindi dahil sa tawag na yun, saan kaya sila nito makakarating? Tungkol sa nangyari kanina,
Kalimutan mo na yun. Alam kong hindi ako lasing, kaya di ko pwedeng ikatwiran yun. Hindi niya malaman kung saan ibabaling ang kanyang paningin dahil nakatingin ito sa kanya ngayon. O mas tamang sabihing nakatitig, kaya natataranta talaga siya. Pakiramdam niya tumatagos hanggang sa kanyang mga buto ang tingin ni Lucas. Na-excite lang siguro ako dahil first time na may nakipag-date sa akin na hindi akong gumastos. At ang bongga pa ng date na yun. Halatang ginastosan talaga. Hindi tinipid sa budget. Mapaklang ngiting sabi niya rito. Salamat. Anytime, sagot nito sa kanya. Pagka-park nito ng sasakyan, mabilis ito natungo sa may pinto. At pinagbuksan siya ng kotse. Park pa rin ba ito ng date natin? Nakangising sabi nito sa kanya. Nang makitang nagulat siya. Thank you. Tipid na sagot niya. Pagkapasok niya ng unit, nagulat siya sa malaking bouquet na bumalandra sa salas. Dinampot iyon ni Lucas at inabot sa kanya. Flowers for you. Hindi siya makapaniwala. Para siya maiiyak habang nakatitig sa mga bulaklak. Alam mo bang first time kong makatanggap ng flowers na hindi rin akong bumili? Parang gustong yakapin ni Lucas si Savannah ng mga sandaling iyon. Ngunit natatakot siya na baka hindi na talaga siya makapagtimpi pa at makagawa siya ng bagay na pagsisisihan niya sa bandang huli. Kung kaya't pinikis na lamang niyang nararamdaman. Masayang-masaya ito habang hinahaplos ang mga rosas na binigay niya. Natutuwa siyang nagustuhan itong sorpresa niya. Gusto niya suntukin si Leon sa mga sandaling iyon. Sa lahat ng sakit ng kaloobang dinudulot nito. Magpahanggang ngayon kay Savannah. Kahit sinong babae hindi deserve na itrato ng ganon. Kahit na sinong asawa. Mas lalo lamang siyang hindi makapaghintay na maisakatuparan ng kanyang mga binabalak sa tarantadong lalaking iyon. At habang tumatagal, mas lalo lamang niyang gustong makitang pinagsisisihan ng taong iyon ang lahat ng ginawa nito kay Savannah. Sisiguraduhin niya na sa kangkungan ng kababagsakan ng lalaking iyon at ng kabit nito. Pumasok na siya sa kanyang kwarto at naligo upang pawiin ang init na nararamdaman. Paglabas niya ng kwarto, inabutan niya si Savannah na umiinom ng juice. May pupuntahan lang ako, aniya, na di na hinantay pa ang pagsagot nito. Nagmamadali na siyang lumabas ng kondo, ngunit hindi pa rin nakaligtas sa kanyang paningin ang makikinis itong mga legs na nakasampas sa couch habang umiinom ng juice. Kung hindi lang kabisado na niyang ugali nito, iisipin niyang nananadya itong tuksuhin siya ng mga sandaling iyon. Alam ba nito kung gaano kaganda ang legs nito at naglalaway siya ngayon habang nakatingin doon? Malakas ang puwersang kinabig niya ang pinto as if doon niya gustong ibuhos ang lahat ng frustrations na nararamdaman niya. Nag-grocery si Savannah para sa masarap na dinner na pinagpuyatan niyang pag-aralan online. Kagabi nang mamataan niya ang patpating babae sa kanyang panaginip. Hindi siya makapaniwalang makikita niya sa personal ang babaeng yun. Naka-uniforme ito ng pang-maid. Miss, ani niyang hinabol ng babae. Nagulat ito nang makita siya kaya nagmamadaling tumakbo palayo sa kanya. Nabitiwan ito ang hawak na basket. Miss! Nakita niyang tumakbo ang babae palayo. Sinundan niya ito, ngunit hindi na niya ito nakita pa. Naguguluhang napaupo siya sa loob ng isang coffee shop. Hindi siya maaaring magkamali. Ang patpating babaeng iyon ang tinawag niya sa kanyang mga panaginip. Hindi lang isa kundi maraming beses. Sino ba ang babaeng yun? Paano itong napapasama sa kanyang panaginip gayong hindi naman niya ito kilala? At bakit parang takot na takot ang babaeng iyon na makita siya? Biglang sumakit ang kanyang ulo habang iniisip ang babae. Pakiramdam niya may mga maliliit na alaalang bumabalik sa utak niya, ngunit pilit niyang nilalabanan. Pilit niyang sinusupres. Napailing siya. Ano ba itong mga naiisip niya? Nagkataon lang marahil na kamukha ng babaeng yun ang babae sa kanyang panaginip. Imposible namang mapanaginipan niya ang isang tao na hindi nga niya kilala. A penny for your thought? Dinig niya ang tanong ng isang lalaking pamilyar na pamilyar sa kanyang boses kahit pa nakapikit siya. Pag-angat niya ng muka, nakita niya si Leon na nakangiti sa kanya. Nagkita na tayo dati sa isang restaurant before, right? Napalunok siya. By the way, I'm Leon. Sabi nitong inilahad pa ang isang kamay sa kanya. Magiliw na magiliw ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Hindi halatang mamamatay tao.
Nang tanggapin niya ang kamay nito, huling-huli niyang kapilihong sumilay sa mga mata nito. Ganun-ganun na rin ang nakita niya sa mga mata nito nung una niya itong nakilala. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng tensyon, ngunit sinikap niyang hindi magpahalata. Ito na marahil ang pagkakataon na pinakihihintay niya. Hi, Leon. Yeah, natatandaan ko na. Nakita na tayo somewhere. Kung hindi ako nagkakamali, may date kang isang magandang babae that time. Tinamisa niya ang kanyang mga ngiti. Magaling mambolang lalaking ito, kaya makikipagsabayan siya rito. Talaga ba? For sure, walang-wala sa beauty mong babaeng kasama ko nung gabing yun. Kung meron man, simula kasi na makita kita, hindi ko na makalimutan pang mukhang yan. Parang isang makatang sabi nito. Gustong-gusto niya itong sampalin para siyang pinangingilabutan sa mga lumalabas sa bibig nito. Hindi mo pa nga pala sinasabi ang pangalan mo. Oh, sorry. Pasimpleng sabi niya. Lumagkit ang kanyang tingin. My name is Sarah. Sarah? Wow! What a nice name. Sabi nito sa kanya. Nice name? Talaga lang ha? Ulol. Pangalan yun ng aso ng kapatid mo, hindi ba? Bahagya siyang tumungo para sadyang ipakita ang cleavage niya. Huling-huli niya ang mga mata ni Leon na sinundan niyo ng tingin. Marami talaga nagsasabing maganda ang pangalan ko. Bagay sa magandang mukha ko. Nangaakit na sabi niya rito. Nakita niyang napalunok ito. Pwede ba kitang ma-invite mag-lunch? Tanong nito sa kanya. Parang nahuhulaan na niya kung anong tumatakbo sa utak ng lalaking ito. Manyak. Tumpik pa si Savannah. Kaagad siya nagpaubaya sa paanyaya ni Leo na mag-lunch. Kanina pa tumatawag sa kanya si Lucas, ngunit hindi siya makasagot sa tawag nito, kung kaya't nag-message na lamang siya ng talk to you later. Nagulat siya nang dalhin siya ni Leon sa isang mamahaling restaurant. Hindi niya alam kung maiinis o matutuwa. Never pa siyang na-treat ni Leon sa isang mamahaling restaurant noon, ni hindi nga yata siya nito nilabas, kahit na minsan na maging mag-asawa sila, not unless siya ang magyayaya. Pero kay Sarah, ngayon lamang niya ito nakilala. Gusto ko agad nito magpa-impress. Ang dami pala niyang hindi alam sa lalaking ito. Hindi ka ba natatakot na makita tayo ng asawa mo? Tanong niya rito, nang ilapag na sa mesa ang mamahaling steak at lobster na in-order nito. Tansya niya nasa 15K ang kabuuan ng 8-course meal na in-order nila ngayong gabi. Itinaas nito ang isang kamay. Look, the wedding ring. Nakangiting sabi nito sa kanya. So, ibig sabihin single ka? Tanong niya rito. Gustong-gusto na niya itong tusukin ng hawak na tinidor. Yeah, very confident na sagot nito sa kanya. Sinungaling. Ang tagal pala niyang naging bulag at tanga. Umayos siya ng upo. Sino pala yung babaeng kasama mo nung isang gabi? Nagkibit balikat ito. Si Brittany? Let's put it this way. May mga pangangailangan akong kaya niyang ibigay sa akin. Like what? Anong pangangailangan mong hindi kayang ibigay ng asawa mo? Gusto na sana niyang itanong dito. Ngumisi ito sa kapilong tumingin sa kanya. Alam mo na kung ano yun. Anitong biglang ginagap ang isang kamay niya. Para siyang biglang napaso na magdikit ang kamay nila. Kung kaya't mabilis niyang binawi iyon. Sorry Leon, pero hindi ako yung babaeng tinutukoy mo. Hindi ako kagaya ng Brittany mo. Ani rito. Hindi ako cheap na gaya ng iniisip mo. I mean, marami naghahabol na lalaki sa akin at hindi naman nakakapagtaka kung bakit. May ere at pagmamayabang na sabi niya. Gusto ko maging malinaw yan sa'yo. I'm sorry. Halos paanas lamang nasabi nito. Nakita niyang pamumula nito. Gusto niyang palakpakan ng kanyang sarili dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa niyang tanggihan ang pang-aakit ng lalaking ito. Ngunit aminado siya na kailangan niyang humugot ng lakas para mapaglabanan na nararamdaman para rito. Kanina pa nga gustong pumatak ng mga luha niya. Kanina pa maraming tanong na namumuo sa utak niya habang tinititigan niya ito. Paanong sa kabila ng pagmamahal at kabutihang binigay niya rito, hindi pa rin naging sapat yun para kay Leon. Bakit nagawa pa rin siya nitong gawa ng masama? Muling tumunog ang phone niya. Nakita niya ang mga missed calls ni Lucas. Tinatawagan ka na yata ng boyfriend mo, sabi ni Leon sa kanya. Wala akong boyfriend. Mabilis na sagot niya rito. Talaga? Sino yung lalaking kasama mo ng gabing yon?
Curious na tanong nito sa kanya. He's just a friend to me. No more, no less. Kibit balikat na sagot niya rito. Kanina pa gustong ibato ni Lucas ang hawak na telepono. Nakakailang tawag na siya kay Savannah, ngunit hindi nito sinasagot ang tawag niya. Ang paalam nito sa kanya mag-grocery lamang ito. 5:00 na ng hapon, hindi pa rin ito umuuwi. Nauna pa siyang makarating ng bahay. 15 attempt na niya ito. Nag-aalala na siya. Naiinis siya dahil pinalitan ito ang phone na gamit. Hindi tuloy niya matrack kung nasan talaga ito. Next time, di na niya ipapaalam kapag nilagyan niya ng tracker ang sasakyan na gagamitin ito. Para kahit na magpalit ito ng telepono, mahanap pa rin niya kung nasan ito. 16 na tawag na yata niya. Nang sa wakas, sagutin ito ang tawag niya. Napahinga siya ng malalim. Where the hell are you? Kanina pa ako nakauwi sa bahay. Bakit ka ba tawag ng tawag? May kadita ko ngayon. Mamaya ko na-explain, okay? Sagot nito. Kadate? Ani ang biglang napataas ang boses. Ngunit bago pa siya muli makapagsalita, nawala na ito sa ere. Inis na ibinalibag niya ang hawak na telepono. Nakikipag-date na nang di man lamang nagpapaalam sa kanya. Nabubugnot siya. Anong karapatan nitong makipag-date? Hindi pa nito alam na wala sa kontrata nila ang makipag-date ito habang hindi pa nila natatapos ang misyon nila. At saka sino bang lalaking sinamahan ito? Dapat may approval muna niya bago ito lumabas kung kani-kanino. Lalo na't mabilis pa naman itong mabola. Paikot-ikot siya sa sala sa sobrang inis. Maya-maya dinampot niyang muli ang phone at tinawagan ito. Hello, umuwi ka na ngayon din. Utos niya rito nang marinig ang boses nito sa kabilang linya. Ngunit kaagad rin siya nitong pinagpatayan ng phone. Nang tangkain niya muli itong tawagan, naka-off na ang telepono nito. Inis na ibinato niya sa pader ang hawak na telepono. I'm sorry sir, do you have another credit card? Hindi ko kasi gumagana ang card niyo eh. Anang waitress kay Leon. Nang magbabayad na ito ng kinain nila, lihim siyang napangiti. Walang kamalay-malay si Leon na na-max out na nila noong isang araw pang credit card nito. What do you mean hindi gumagana? Maangas na sabi nito. Kapapalit ko lang ng card na yan kahapon. Sorry sir, pero ayaw ho talaga eh. Anang waiter dito. Kitang-kita niyang pinagpapawisan na si Leon. Dinukot nito ang bagong wallet saka tumingin sa kanya. May gago kasing nanloob sa bahay ko. Tinangay ang wallet ko. Mabuti na lang natawagan ko kaagad ang bangko. Paliwanag dito sa kanya. Ang alam ko na ayos na rin nila ang tungkol sa credit card ko. May cash ako dito, offer niya. Yung cash niyang dala, iyon rin perang nakuha niya sa wallet nito noong isang gabi. Ako na lang magbabayad. Sabi niyang bubuksan na sana ang dalang bag, ngunit maagap siyang pinigilan ng lalaki. No, sabi nitong dumukot ng cash sa wallet at kaagad na binayaran ng kinain nila. Here, bahagya siyang napaismit. Ang kapal talaga ng mukha ng asawa niyang to. Pera ng kumpanyang ginagamit nito para sa mga kapritsyo nito. Habang heto siya ngayon at kinakailangan pa niyang mangutang kay Lucas para sa kanyang mga pangangailangan. Pinasok ka mo ang bahay mo? Tanong niya sa lalaki. May ideya ka ba kung sino yun? Random na ang mga magnanakaw ngayon. Nagkibit ito ng balikat. Nataon lang na yung bahay ko ang naisipang pagnakawan. Kaya nga nagpalagay na ako ng CCTV sa loob ng bahay. Saka wala naman silang ibang nakuha sa akin kundi yung bulok kong wallet. Wala namang ganong laman yun. Wow, binabaliwala lamang pala dito ngayon ng 50,000 pesos ha, na laman ng wallet nito. Talaga nga palang malaki na ikinalaki ng ulo nito. Hindi ba ito nangingilabot sa mga pinagsasasabi nito? Sa bagay, madali lang nitong nakuha ang lahat ng mga kayamanang tinatamasa nito. Kaya hindi ito marunong magpahalaga sa bawat sentabo na ginagastos nito ngayon. Naiinis na siyang makinig pa sa mga kayabangan nito. Napatingin siya sa kanyang wristwatch. I think I have to go. 5:00 na pala. Masyado tayong nalibang sa pagkakwentuhan. Yeah, sana masundan nito muli. By the way, hatid na kita. No, may dala akong sasakyan. Maagap na sabi niya rito.